Bata pa lang ako, mahilig na ako kumanta. Pero hindi ko ma-pursue dahil nauunahan ako ng hiya. Pero ayoko nang may masayang na panahon. Ayokong magkaroon ako ng regret sa buhay. Kaya eto, yung batang nahihiya kumanta, nakakapag-perform na sa harap ng maraming tao gamit ang sarili kong mga kinumpose na kanta. Kaya lang kapag-ikot ng mundo. Tara po, pakinggan niyo ang aking kwento dito sa Kwentong Kabarangay. Anong tingin nila sa iyo, ikaw ay mahalaga at may silbi dito sa mundong ito. May silbi sa mundong ito. Huwag nang ikumpara sitwasyon nila sa buhay mo. Di man magkapantay, makakamtan mo rin ang para sa iyo. Ayan naman! Palakpakan naman natin! Jai Reese! Ang husay mo, Jai! Good morning, Jai! Ganda-ganda ng boses mo. Parang nakakalabayang peg, no? Nakaka-relax na relax ba kayo? Parang hindi kayo relax. Ligalig kayo. Magagaling ito. Pero grabe, Jai. Nag-umpisa ka raw talaga na mahiyain. Ayaw mo talaga na-expose sa mga ganito. Opo, kahit po karaoke, tinatanggihan ko eh. Oh, bakit? Bakit? Ano yung naiisip mo na, ano ba, takot ka bang may masabi ang ibang tao? Ano bang nararamdaman mo pag gano'n? Opo, actually, nung bata ako, sobrang takot ako na ma-perceive ako ng tao or feeling ko kailangan maging sobrang galing muna ako bago ako makapag-perform at parang dapat maging magaling ako, kailangan dapat biritera ako. Yan! Yun kasi yun eh. Dahil dito sa Pilipinas, parang ang dating, hindi ko naman syempre nilalahat, ang dating kapag baritera ka, ikaw yung magaling. Pero hindi naman namin sinasabi na ba't di naman ang baritera? Wala tayo doon. Pero may ganun ka lang perception. And feeling mo, sila lang talaga yung parang matatanggap ng ating Filipino audience. Pero hindi, diba? Dahil napatunayan yan, like si Moira, hindi naman siya yung mga alto natin, ang uhusay, diba? Si Sigera, magaling din, diba? So, paano mo siya na-overcome yung ganyang klaseng pagkamahiyain mo? Nung nakapakinig po ako ng mga kapwa ko artists, especially sa indie scene, tapos na rinig ko na, ay parang
magkatimbre naman kami ng boses. Correct. Tapos yung mga kanta namin parang similar wavelength naman. Pero gandang-ganda ako sa mga ginagawa nila. Oo. So, na-inspire din At ako hindi dun. lang yun! Hindi lang yun! Excuse me lang, no? Nagsusulat siya ng kanta! Ganong level! Diba, paano mo hinuhugot itong mga kanta mo na to? Parang yung mga kanta mo, pwedeng makarelate ang mga tao eh. Lalo na yung mga ka-age natin, na mga 21, 20... but... Ate, lakas tumawa ni ate ah. Yung sinabi kong 21 ah. Grabe ka te ah. Diyan lang. Diba? Paano po minimake sure na parang makaka-relate or paano ba? Nakita mo ba? Experience ba itong mga kanta mo? Karamihan po talaga sa mga sinusulat ko based sa personal experiences ko. Tapos po parang yung mga kanta ko ay para silang pages ng journal ko. Ay, wow! Na letter ko sa sarili ko. Kaya po siguro mas madali ding makakonekta sa mga tao kasi may pinanghugutan po Tsaka talaga. madali mong ma-express. Opo. No? Ayan. Paano ba ang tamang pag-compose ng mga awitin? Lalo na, ano pang inuuna mo? Kasi ikaw naglalapat ka na rin ng musika eh, diba? Anong inuuna mo? Musika o yung mga... Ay! Alam ko na! Nasabi to sa akin. Gumagawa ka kasi ng tula. O, sino gumagawa ng tula rito? Sino dito kumakain ng tinola? Kain lang sila. Dito na lang tayo sa sayo. Okay. Gumagawa ka ng tula. Marami ka na-compose sa mga tula. Hindi ko na po maalala kasi mula bata pa po ako noon eh. Ilang ka nun? Siguro mga elementary po sa mga 10, 11. Grabe! So itong mga ito, ang ginawa mo raw, nilapatan mo raw ng mga tunog. Tama ba? Opo, nung natuto na ako mag-gitara, tapos mas na-expose na ako sa pagkanta. Ilang taon ka nung natuto ka mag-gitara? Mga 12 po siguro. Bata talaga. So masasabi mo ba doon sa mga kabataan ngayon na, you know, parang yung skill na meron ka ay wag mong itago, kailangan yan ipinaririnig. Pwede mo bang sabihin sa base sa experience mo? Ay opo, kayang-kaya po ng mga kabataan natin. Mas maganda nga kung masisimulan ng mga kabataan natin na magkaroon sila ng lakas ng loob para mag-take ng step para makagawa ng sining at may bahagi nila sa mga tao. Yan! At syempre, kailangan makinig kayo. Makinig kayo mga 18 years old. Kailangan sinusuportahan natin ang mga artist natin. Okay po? Oh, paano kanila i-follow? Saan kanila i-follow? Pwede nyo po akong i-follow sa social media pages ko and digital streaming platforms. Hanapin nyo lang po ang pangalan ko, Jairis, Jai space RYCE, at saka yung username ko at Jairasaurus. Galing! Yung inawit mo kanina, paisa na lang. Yung inawit mo kanina, ano ang gusto mong iparating doon sa kanta mo? Ano ang gusto mo ba? Gusto mo ba na natatouch mo yung mga tao, yung mga nakikinig sa'yo? Isa po itong paalala na hindi natin kailangan makisabay sa bilis ng ikot ng mundo. Minsan kailangan lang natin maghinay-hinay at hayaan lang ang mga mangyayari sa paligid natin. Parang ikaw. Opo, tama. Enjoy the moment. Tama. Ayun! Hindi kailangan magmadali. Talaga naman, Jairis! Ladies and gentlemen! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!